Okay, so ngayon mga hagala, gusto ko kayong dalhin dito sa second floor nitong SM Ecoland or SM City Davao. Dahil, ayan, papakita ko lang sa inyo na ngayon ay biyernes pa lang pero punuan na yung mga kainan, no? Mga restaurant. Gaya na ito, Sumoniko, Samgyupsal. Mayroon akong pinakamasarap na natikman na samgyupsal sa may Sol ba yan? Sol sa may Ayala Center, Cebu. Basta sana sa Cebu, di ba may ano? Ayala Cebu yun. Sarap nun. Tapos yan nga lang, maaga sila mag-close doon, siyempre galing sa galaan, makarte. Basta once lang ako nakakain doon, 2 beses pala. Tapos pangalawa naman ay sa Samgyupsal sa may Mactan, New Town, sa may Lapu-Lapu City. Sarap nun. Kubi na nakita ko sila sa kanilang page kasi finalo ko sila. Meron silang newly open na branch sa may Mualbual, si Auslog, Cebu. Sarap nun, no? Samgyupsal. Tapos ngayon, dahil nga parang nakahiligan ko na so far, no, ang samgyupsal. Masarap pala siya. Dati kasi hindi talaga ko pumapansin ng samgyupsal na yan kahit pag ano ka-trending yan. Hindi ako basta nagpapadala sa Naheki Bandwagon. Gawa nung mga pork, no. Marami silang mga pork na niluluto. Ngayon, nung na-try ko nga sa Seoul, sa may Ayala, Cebu, na pwede palang plain pork lang. I mean, plain beef. Pwede kang hindi mag-order ng pork. Tapos sa naman, sa Mactan, New Town, same din, no? Hindi rin na yung nag-pork, no? Chicken and beef, pero mas masarap pag beef talaga. Tapos ngayon, dito naman, na-try natin na, nung nagdaang araw, ako yung nag-vlog dito sa SM City, Davao. So, yun na nga. Sumoniko, Unlimited Japanese Barbecue. So, 550 pesos. Mas mahal. Ay, tama pala, mas mura pala. Compare sa Cebu. Ayala de Cebu. Kasi doon ay 600 pesos. 650, pero sobrang sarap talaga. Sulit, no? Pati pa yung mga side dish nila, sarap din. Tapos doon naman sa Kubi sa may Mactan, New Town, Mactan, New Town Boulevard ay 450 pesos or 350 ba yun. Basta mura lang, hindi siya umabot ng 500 pesos. So yun na pinakamura pero masarap. So ngayon try natin siya sa Sumoniko. So yun na nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, sa Davao ay kung hindi kayo taga rito, nagtataka kayo sa mga vlog, bakit walang tao sa downtown, walang tao sa lansangan, di ba? Kasi ang mga tao nga talaga sa Davao, makikita mo sila sa shopping mall, sa restaurant, public market, no? So kung gusto mo makita ng maraming tao dito sa Davao, pasok kayo sa restaurant, pasok kayo sa mall, pasok kayo sa punta kayong palengke. So yun, doon makikita yung mga tao na napadami. Ngayon, dalhin ko kayo sa food court ng SM kung ano nga bang mayroong pagkain sila dito. Baka makita nyo to at pupunta kayo ng SM. Lagi na lang kayong nag-Greenwich, Jollibee, McDonald's, Chowking. Well, wala problema, no? Kasi masarap din naman talaga yung mga restaurant. Pero minsan ka pala nakaka-umay. Subukan natin mag-fast food. I mean food court, you know. Food court. Talagang pagkain yung businesses, dapat talaga brighted, light bright color, no? Yung logo, yung mga text, font size malalaki dapat. Yung kumbaga parang grabe ka appetizing yung kulay pa lang, no? Grabe ka inviting sa mata. Ganyan yan, no? Orange, purple, tapos mint green, no, di ba? Food court. So mababasa mo pa lang food court, like wow, parang nahagutom lalo. Tapos ito naman, tinan mo yun, dragon dumplings. So yung dragon dumplings, kulay napaka bright color ng yellow. Tapos ito, Rivala, di ba? So very inviting sa mata. So ibig sabihin, kumbaga meron tayong idea just in case na mali natin, ako one of these days, no? So magiging vlogger. Vlogger na lang, no? Kasi kayo sabi niyan di naman talaga dapat vlogger Pero sige, ito na. Nasa vlogging industry na ako, so vlogger na ako ngayon. Tapos from vlogger turned out to be vlogger turned businessman.
So, mali natin na mapipili kong negosyo pagkain, di ba? So, mayroon akong idea kung anong pagkain ang aking pipiliin, kung anong gagawin ko sa aking branding, no? Sa aking branding, no? So, kailangan kong gawin yung advice talaga na kapag pagkain kailangan na very appetizing ang kulay ng text, tapos kailangan very inviting talaga siya. For example, Jollibee, di ba? Red na red. Chowking, McDonald, yellow red. Tapos ito, food court. Yan, delicious, orange green, gracias, lechon belly, at iba pa, di ba? Talagang kulay, sobrang napakamakulay. Oh, hindi babanggitin pa natin, orange brutus, sobrang sarap talaga, grabe yung kulay ni orange brutus, no? Talagang kahit hindi mo naman kilala yung brand na yon, yung kanilang food produkto na pagkain nila, pero sa itsura pa lang parang napakasarap talaga siya. Kaya nung natikman talaga natin, legit, no? So what you see is what you get. Yung expectation talaga ay na-meet talaga natin, no? Nafe-feed talaga nila yung wants and needs natin sa mga pagkain na masarap. So masarap talaga siya, hindi lang sa itsura kundi talagang literal, no? Actual, masarap. So ngayon, dito tayo sa food court, puntahan natin yung mga pagkain. Kunti lang naman, bilang lang naman dahil siguro ng mga 10 mahigit lang, no? So mula dito, tinan natin quickly mga hagala, ano nga bang baka natatanong kayo kung ano nga bang mga paninda ni Quickly dito sa second floor sa SM City Davao, Ecoland. So ano yan, Japanese. Tama, Japanese. So yung mga binibenta nila ay mga taro, best seller, blended ice, choco whale, best sellers din, no? Pudding, flavored taho, okay, coffee jelly, caramel. So ang tawag nito mga refreshments, no? And mga cold drinks and refreshments, tama ang tawag, ma'am, no? Refreshments and cold drinks. So ano siya, Japanese siya, no? Japanese na may halong Filipino na mga ano, kasi taho it's Filipino, di ba? Actually taho is from China, di ba? O yung tofu. Tapos taho sa atin sa Pilipinas, yun, parang assorted na kasi hindi naman talaga mga Japanese kakain dito, mga Filipino naman. Ano pala, Korean pala, Korean. Karakter ng sila is Korean, Quickly. Okay, so present tayo dito. So talaga pinakambungan ay mga refreshments, no? And colds, mga desserts, ganyan. Parang shakes. So dito tayo sa takoyaki klase. Wow, sarap ito. Gusto ko to takoyaki. 3 bowls, 40. Regular bowls, crab sticks, octobits. Ang say kuan di amam kanang dili siya pork, dili pud siya mga seafoods, octopus dinana. Regular cheese lang na siya. Wala din ka ng isda, isda or beef or chicken. Crab lang yun o gano'n, no? Octopus. Tapos kung dili ko octopus o ka ng crab, so sa regular cheese lang. Regular cheese. Pila pod. Same price lang, sir. Okay. Same price lang. Okay, ay sarap kaya yan. Tapos ngayon, puntahan natin sunod ay ang tawag na ito. Dito na area, Dragon Dumplings. So baka ang paninda nila ay dragon, no? Tingnan natin. Yan, pork and shrimp. Shumai, mga shumai sila dito. Dumplings nga, no, di ba? Dumplings and shumai. So pork and shrimp, sharks, fin dumplings, Japanese, shumai, chicken dumplings, crab shumai, ham and cheese shumai, 50 pesos, 55 pinamahal. Japanese shumai, garlic in a jar, 150 to 50. Okay, so dito tayo, Rivala. So si Rivala is ano siya, no? Parang ice cream talaga siya. Yun. So best seller nila dito ay chocolate kasi ubos na. Masama niya isa? Chocolate yan. Chocolate gihapon. Kanin siya? Vanilla. Strawberry, durian. Kato isa? Wala. So, tagpila po din yung paligyan, ma'am. Adara, regular, 70. Pinakabarato, pinakamahal, 160. Okay? Kasi mas lamig ani kay Mang Dani. O nga pala, speaking of Mang Dani, no, parang nagbalik na siya sa Rojas Night Market. So, sa mga Mang Dani fans dyan, kailangan kayong bumalik at tikman ulit ang kanyang ice cream. Rivala.
Durian, chocolate, strawberry, vanilla, the best quality naturally, low sugar, real flavor, natural ingredients, no air, extra creamy. Okay. You know, welcome to the Philippines. Okay, so brownies. Mga panghimagas rito ng mga dessert. Kila presyuhan. Wala lang, pakita ko na sa inyo kung anong meron dito sa taas. Food court, kettle corn, potato giant. Grabe yung potato corner, no? Lakas flight attendant ka lang hinahanap. Grabe yung kanang kailangan complete set of teeth. Hindi mo malaman kung pang flight attendant or pang Miss Universe yung hinahanap nilang qualification. Okay na naman yung kung talaga ang sahod nila is 2,000 per day or 100,000, di ba baba monthly. Kung doon ka ma-assign sa ilalim ng Ayala, sa may Ayala Mall, sa may Ayala Mall, Makati, sa may bus station na napakainit, no? Anong mangyayari sa yung doon? Yung complete set of teeth. Di ba? Mahagard ka na, sobrang init. Tapos dito naman yung Fiesta Davao. So meron silang assorted, tawag dyan? Combo meals, 175 and 165. Bam-i and basta na siya, bula-bula. Bam-i and yun, soup and rice. Chicken barbecue with bam-i, soup and rice, 175. Tapos the rest is per serving na siya. For example, favorite natin, all-time favorite na tuna is, tagpila to siya, 250. 250. Tapos meron silang paksiw, buntot ng tuna. Madami. So, ang dami mga options, no? Hindi kayo mawalan ng ganang kumain kasi mas nakakatakam lalo. Dito naman tayo sa may smoking toppings and steaks. Diba? Itsura pa lang, ulam na. Sa mga walang pili, ibig ko sabihin kahit example na walang problema sa mga pagkain, lahat pwede kainin. So meron silang hipon, shrimp, meron silang pork, tuna, beef, pork tocino, dami pagkain dito. Yun, steak. Okay, so classic toppings, vegetable toppings, 139, 140, 145, 139, no? So may toppings ka na. 239 naman yung medyo mas masarap-sarap, Java rice. Yan, sirloin steak. Okay, sirloin steak and proceed tayo dito. Dito naman ay Little Yo de Bac. Ba't kasi ganun yung mga pagkain dito sa Pilipinas na talagang masyadong kinain na sistema ng mga Korean, Chinese, pwede siguro kasi talagang sobrang tagal na kasi ng mga Chinese cuisine talaga sa Pilipinas na namamayagpag. Actually, yung sa atin yung mga pagkain natin made in China, bami, di ba? Lumi, lugaw, balot. Tapos, ano pa? Basta marami mga pagkain talaga, no? Bago pa sumikat ang mga Korean, talagang Chinese ay yung nangungunang mga cuisine, no? Chinese cuisine na talaga yung mga naging naging kasama sa mga nadadagdag, no, sa Filipino cuisine. Ngayon nga lang binigyan natin ng ibang taste. Kumbaga ganun ka-creative ang Filipino, kahit pa kilala siya sa ibang bansa, kaya natin siyang angkinin bilang atin. For example, adobo, di ba? So adobo is from Spain, pero talagang ginawang atin. Balot is from China, pero talagang ginawang atin, no? Bami, pansit, canton, lumi, lugaw, lauoy, paksiw, di ba? Sa pangalan pa lang, di ba? hindi na Pilipino. So dito naman ay kamay, kainan. So ito Chinese yung style, yung character. Pero ang kanyang mga pagkain ay Filipino foods. Pork, no? Gano'n naman talaga, no? It's an Asian thing talaga ang pork and rice. So hindi ka pwedeng sa bagay, ang pork din naman, hindi naman talaga siya din na kinakain sa Indonesia and Malaysia. Brunei. Myanmar, I don't know, di ako sure sa Myanmar. Basta Brunei, Malaysia.
Brunei, Malaysia, and Indonesia. No? Yan po yung tatlong lugar sa Southeast Asia na hindi kumakain ng pork. The rest is pork and rice. Casa Ilongga. Ito, Casa Ilongga, no? Lakas maka Ilongga. Yan, mga kinilaw, kilawin. Wow, sarap. The best talaga, no? Sa totoo lang, lutong Ilonggo talaga yung pinaka-the best para sa akin. Yung mga gata-gata na yan. Ginataang munggo. Basta, palibasa kasi no, lumaki ako sa no, mas una kong Ilonggo and Cebuano, no? Yung mga kinalakhan kong community. Ang Ilonggo ay parang Muslim, kumpulan, kung tumira sa isang lugar. At saka parang Muslim din sila na kahit hindi na sila talaga magkakamag-anak, distant relatives, no? Pero, hindi sila magkakamag-anak, pero since Ilonggo or since Muslim, parehas, ang turingan nila ay magkakamag-anak, no? Relatives. Yan. Kadugo. Pipa wings. So, parang pipa pig, pipa wings. So, syempre, pag pipa wings, automatic yung mga buffalo wings, chicken wings. Okay. Gracia. So, ito yung tinutukoy ko sa inyo na napaka-appetizing na kanyang kulay pa lang na very inviting sa mata. Para siyang delicious and brutus. Orange brutus. Yan, lechon. Yan, more on pork. Turks. So, ito. Sarap to. Gusto ko to. Rice meal. Beef or chicken. Beef wrap. Okay, Mr. Kimbap. Korean. Are you Asian? Yes, I'm Asian. So what kind of ness are you? Ness? What is ness? Like Chinese, Japanese, Koreanese, Philippines. Okay, so yun lang, no? So tapos na tayo, mag-ikot-ikot sa food court. Yun lang naman, konti lang, no? Sa mga 10 stall lang na makapagkainan. Tapos ito, banh mi kitchen. So banh mi, isa na yan, no? It's like Vietnamese cuisine. Ayan, tama ako. Traditional banh mi. Okay, minsan, kakainin natin ito minsan. Hindi naman lagi, no? So minsan kakain tayo ng ibang mga pagkain nga hindi pang Pilipino. Tapos sa susunod na generation ulit. Okay, so balikan na natin yung ating number. Baka natawag na tayo. Ang pangit pa naman ng pagkakataon na talaga nanonokso gawa nung kapag hindi tayo wala tayong ginagawa, nag-aantay tayo sobrang tagal. Pero kapag make yourself busy para hindi mo mararamdaman yung oras, ayun, nalagpasan ka na, natawag na. So okay, so thank you for watching and I have to say bye-bye.